Okay, for today's video, bali handito tayo sa bahay ng aking pinsan. Katatapos lang namin ng kanyang electrical installation. Meron tayong video dito nung nag-abang tayo ng mga PVC electrical conduit dito sa may kanyang slab. Then also nabanggit ko na ground floor muna yung mapapagana. Then sa may second floor is soon na maipapatayo yan. Then also, nung naglatag na kami ng mga PVC para dito sa may ground floor, dito sa may flooring, sa may regular outlet, ref, then mga ECU, tapos mga SPO natin. Then also sa may wall lamp, then switches. Tapos itong area na to guys, itong bahay ng aking pinsan is hindi siya, yung mga, mga junction box is hindi ko ibinaon dyan sa may concrete slab, bali surface sa may ilalim tayo ng slab naglagay ng mga junction box, then matatakpan yon pagka nagka-bobida na sila. Ang mga na-install ko dito guys is merong wall lamp, dalawa, tapos strip lights, tatlo, then 25 pieces na lighting, kasama yung mga debulb na lighting natin, then pin lights natin. Then meron siyang ACU. May isang kwarto dito sa ground floor. May ACU. Then sa may dining and living area, yung isang ACU. Then meron siyang comfort room dito sa may ground floor. Isa ding water heater connection. Then meron din sa may laundry area. Nakahiwalay din yung kanyang outlet. Then also sa kanyang ref outlet nakahiwalay din. Then sa may mga regular CO niya guys is 11 pieces. Nakakuan tayo dito, 3-prong outlet tayo, then naka-earthing tayo sa nilagay kong connection dito sa bahay ng aking pinsan. Bali guys, ito yung kanyang earthing. Gumamit ako dito guys ng grounding rod, which is 3 meters yung haba niya. Ayan lang yung nakalitaw. Ginamitan ko siya ng chipping gun para yun yung pinangbaon namin dito. Ginamit namin na pinangbaon dito sa may grounding rod. Then also, color coding guys, kulay green, 8.0 yung ating grounding wire dito. Then also guys is, yung PVC electrical conduit niya is 1/2 size. Ayan. Ipapakita ko yung sa may kanyang panel board guys. Pre. Yung aking termination. Bali yung nilagay nating panel board niya guys is bolt-on type. Ito yung maganda na klase ng circuit breaker. Pagka maglalagay kayo ng ganitong panel board, piliin nyo na lang yung bolt-on. Huwag na kayong gumamit ng plug-in. 16 branches, 1 main yung kanyang panel board. Non-reversible itong ginamit yung MCB Cotton brand. Bali 70 ampere guys yung kanyang main circuit breaker. Gumamit ako ng 14 mm na stranded. Ang color coding guys hindi na natin nasunod. Bali yung may white tape na yan is yan yung neutral natin. Then itong walang tape is yan yung line natin. Then also guys, dito sa kanyang branches, meron siyang 30 ampere, 3 piraso, 20 ampere, 3 piraso din, then isang 15 ampere. Minimum wire size natin dito guys is 3.5. Bali, gumamit tayo guys ng para sa water heater is 5.5, 30 ampere. Sa may laundry outlet naman guys, 5.5, 30 ampere. Then also sa kanyang ECU sa may kwarto, 30 ampere, 5.5. Then meron din tayong ECU living area and dining, 5.5, 30 ampere. Sa may lighting outlet natin guys is 3.5 mm. Then also sa may 20 ampere para sa ating regular CO,
3.5 yung kanyang conductor. Then also guys, dito sa may refrigerator outlet natin, 5.5, gumamit ako ng 20 ampere. Then also sa may kanyang earthing, minimum size 3.5, color coding kulay green, meron siyang bus bar para sa kanyang earthing. Then guys, ito yung 8.0 na lumabas dun sa may outside sa pinakita ko kanina. Ito siya, meron din siyang nakakonect siya dito sa kanyang grounding bus bar. Then also guys, sa may grounding, sa may ginamitan natin, sa may regular CO, refrigerator, ACU, water heater, then laundry area, yung merong grounding earth connection. Then also pagka meron na din sa may second floor, gagamitan din natin siya ng earthing. And also gumamit ako ng end bell. Tapos connector 1/2. Ito yung ginamit natin. Then itong nakikita yung spare na yan is occupied yan. Pagka natapos na yung second floor, dito pupunta yung kanilang home run. Bali, gagamitan natin siya ng air blower para linisan to. Matanggal yung alikabok ng ating panel board. Then, pwede na natin siyang takpan. Dapat itong ating electrical panel board guys is malinis siya. Hindi siya dapat malikabok. Then wala dapat siyang semisemento para safe itong ating panel board. Then also yung ating conductor. Pagka ito guys, itong Hoten panel board na ito is double yung kanyang cover. Ito yung kagandahan ng bolt-on na Hoten brand MCCB. Safety guys, mas maganda ito kaysa sa may plug-in na panel board. Then, sunod natin to, pinaka-surface cover niya. Bali guys, ito na-install ko na yung pinaka-surface cover niya. Then tagging. Ito yung pinaka-main natin, SLCO main. Then ito yung mga name nila. Nakatagging na tayo dyan guys. Then also dito sa kabila. Ito, napaka-important yan, tagging.
para si consumer sa homeowner natin is alam niya yung i-turn off or turn on kung sakaling meron mag-trip dito sa ating circuit breaker. Then, ito yung mga na-install ko guys dito sa bahay ng aking pinsan. Yung nakaabang na yan is para sa may pin light. Pagka nagbobidanin sila, saka natin mag-install ng pin light. Then, gumamit ako ng Mica tube, also adapt connector na 1/2. Then, GI clamp 1/2. Ginamitan ko siya ng nail gun. Ayan. Then, also guys, yung kanyang PVC electrical conduit is 1/2. Meron din siyang square box. Then, junction box yung ginamit natin dyan. Yung may tape na puti na tagging niyan guys is para yan sa may strip lights. Tatlo yan. Then also dito sa may dining, then living area. Nakaabang na sila. Lahat ng yan mga PVC na yan matatakpan pagka nagkisame na sila. Ito yung aking diskarte sa pag-install sa ilalim ng slab. Then yung mga switches ng wall light, center light, pin light. Ito yung outlet guys sa 3-prong. 3-prong yung regular outlet. Meron din dyan. Also yan din. Then isa doon. Tapos dito sa may room 1, meron siyang dalawang outlet. Isa dito. Then meron dyan sa side na dyan. Also, dito pala guys is meron din siyang ICU. Ayun yung kanyang outlet. Then, isang ilaw. Center light. Yung tubing natin, ayan na. Ganyan na siya guys. Bali, ang nangyari dito sa bahay ng pinsan ko guys is hindi ko in-expect na ko yung mag-electrical installation. Hindi sana ganyan sa may ilalim ng biga mapapadaan niyang kanyang home run, yung PVC supply natin guys para dito sa kwarto na to. Ang diskarte ko guys kung sakaling na sabihan tayo ng mas maaga, then 3/4 PVC tagos dyan sa ating beam. Isasabay nila dyan sa may pagbuhos ng beam kung sakaling tayo yung na sabihan na mag-install. Bali, nakabuhos na sila noon, nakabuhos na sa beam, slab. Hindi natin nabangan ng kanyang mga PVC para tagos dito sa kanyang beam. Kaya yan yung outcome sa may ilalim ng beam. Binutas ko yan guys nung nilagay ko yung tubo na yan. Then ito naman, itong ilaw na to. Tapos itong outlet na to para dito naman. Also, itong outlet na yan, dito yan. Ayan. Tapos guys, dito sa may likuran, ayan siya. Ayan. Bali, tatlo yung ilaw natin dito. Meron din dyan sa may storage area. Gumamit ako ng kanyan guys, ng connector para malinis siya. Then, bended lahat ng PVC natin. Hindi ako gumamit ng ready-made na elbow. Bali, torch ang ginamit ko dyan para mas malinis, then less sa may gastos ng consumer natin. Ito yung ilaw sa storage area. Then dito naman guys sa may laundry area, yan yung connection niya. Bali magkasama to, dalawa. Sa may laundry area, then dito sa may CR, ito yung kanyang switch. Ayan, tubing natin. Bali, tubing natin guys, matatakpan yan pag nagkisame na sila. Then also, meron tayong water heater connection. Then, ayun naman yung sa may ref outlet. Center, pin light, then strip light. Yun yung kanyang switch outlet. So, ayun lang guys. Nakatapos na naman tayo ng isang electrical project. Dating gawi, basta matapos natin yung isang electrical project is i-vlog natin yan para magkaroon ng idea si consumer kung ano yung ginawa natin dyan, then ano yung mga na-install na mga pin lights according sa ating electrical plan.
Bali guys pala, ang nagginamit kong wire dito, conductor, brand niya is number 1, Phelps Dodge talaga yung number 1 recommended ko sa aking mga consumer. Ang electrical works guys, gawin nyo electrical materials, gawin nyo investment yan kasi hindi naman basta-basta ang pagbili ng electrical materials. Kaya piliin nyo na yung subok na din kalidad na electrical materials para din sa inyo yan. Then also pala guys, yun yung kanya entrance cap. Gumamit ako ng 32mm. Then also meron siyang entrance cap para hindi siya pasukin ng tubig pagka umulan. Ayan siya. Then guys, itong bakante na to is para sa may wifi connection. Meron tayong ilalagay dyan na modem nung kanyang wifi connection. Bari may sariling PVC yan palabas dito. Ayan. Dyan nila ipapasok pag maglalagay nila sila ng wifi connection. So, ayun lang guys. Please like and share my Facebook page, Motoelect TV, and also my YouTube channel guys, Motoelect TV. Maraming salamat.